Sarap-sarap pa rin sa'yo, o Panginoon, ang mga pagpapala, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangay damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Sarap-sarap pa rin sa'yo, o Panginoon, ang mga pagpapala, lubos-lubos. Minsan lang ating kaaway, pilit natin na tangay damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great is our God. Age to
And oh, see how great is our God. Purihin ang Lord kasi ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So alam natin na this year 2023 ay napakahalaga na ang bawat isa ay mayroong plano. Kung paano na ang Richwell ay nagpaplano, mga kumpanya at iba pang establishment ay nagpaplano, even sa ating buhay dapat tayo ay nagpaplano. So, ang tatalakay natin ngayon ay about the focus on God's plan. Ano? Alam niyo po, kung tayo man ay nagpaplano sa ating buhay, pero may magandang plano ang Diyos para sa atin. Amen po ba? So, purihin po ang Lord, ano? So, dito sa ating pag-aaralan ngayon, about sa pag-focus ng God's plan sa atin, una, dapat nating makita, ano nga ba ang plano ng Diyos sa atin? Siyempre, very popular sa atin yung Jeremiah 29:11. Pero doon natin kuhanin, di ba? Ano nga ba ang plano ng Diyos sa atin? Sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ano? Sabi doon, "Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap." Napakagandang plano ng Diyos para sa atin, ano? Plano na kung saan ang Diyos ang magkakaloob. But yung plano na ito ay mananatiling plano kung ang bawat sa atin ay hindi nalalaman ito at kung hindi tayo makukonect sa Panginoon. Kaya nga napakaganda ng ginagawa ng Richwell. Bakit? Nagkakaroon po kayo ng mga gawain, even yung mga prayer group, mahalaga po yun. Bible studies, Bible reading, mahalaga po yun. Bakit po? Kasi nga, nakukonect tayo sa Panginoon, nalalaman natin ang kalooban ng Panginoon, at the same time, yung plano natin, at yung plano ng Lord, nakikita natin, yung pala yun. Pero sometimes, nagpaplano tayo, nabibigo tayo, kasi hindi yun yung plano ng God. Nagpaplano tayo o nangangarap tayo, let's say, makabili ng isang sasakyan. Sabi ng iba, kahit tricycle lang. Kaya pala hindi binibigay ni Lord, ay bibigay sa iyo 4 ang gulong, di ba? Mga ganun bang plano? Nagpe-pray tayo para sa ikabubuti natin, pero yung palang sagot ni Lord, sometimes no, sometimes wait, pero sometimes agad-agad ibinibigay. Pero makikita natin, the better, o yung the best para sa atin ang kanyang ibinibigay. Ngayong year 2023, ano ang plano mo sa buhay? Ito ba ay nakakonect sa plano ng God? Pero ang sabi ng Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us." Napakagandang plano, no? To prosper you, to give you hope, the better future. Pero ang lahat ng yan mangyayari kung tayo mismo ay alam natin na tama yung relationship natin sa Panginoon. Ang Pastor Boy ay dating OFW, nangarap na makapagpatapos ng pag-aaral, pero nangamba kahit nandun ako kasi nga, palit lang yung sweldo ko. Sabi ko, paano ko magtatapos ang aking pag-aaral? 2 yung magkasunod na magkokolehiyo, pero 3 yung anak namin, pero hindi ko alam yung better plan ng God ay pagkakaloob at ngayong panahon na ito, engineer na silang lahat. So alam niyo ba, palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo ba kung bakit kami nakarating sa Dubai, sa UAE? Yung 2 naming engineer, pinapunta kami doon ng 3 buwan at araw-araw pinasyal kami sa 7 Emirates ng UAE. Yung mga Pilipino doon sabi, paano nyo narating yung 7 Emirates? Samantalang kami matagal na dito.
Dadalawa pa nga lang na pupuntahan namin, o Dubai pa lang kami. Pero sabi ko, may plano ang Diyos. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi after 60 years, kahit hindi ko pinaplano, may magandang plano ka pala na makita namin yung lugar, ay nakaka-amaze po talaga. Pag meron kayong pagkakataon, pumunta kayo doon. Kung gusto niyo magtrabaho, doon kayo mag-apply. Huwag niyo iwan ang picture. Hindi! Ang point ko dito, malay niyo, di ba? Pero hindi na, alam niyo kasi, ang Diyos naman ay hindi naman pababayaan ng, alam niyo, kahit kailan di pababayaan ng Diyos ang Richwell. Ilang taon na ang Richwell? 7 years, mag-8 years. O doon sa hindi nakakaalam, ako yung unang chaplain dito. Nagpaplano pa lang ang Richwell sa Baguio kasama ng Pastor Boy. At nung actually chaplain dyan, doon pa ako naka-opisina sa kay chairman, papasok at umaga dyan, talagang tinataas kay kamay ko, pinagpepay ka ang Richwell. Kasi noon, nagplano na talaga kami sa mga estudyante. Di ba, Sir Michael? Kami yung magkakasama sa Baguio before tayo. Okay, so, yun po knowing the God's plan. And then, paano ba tayo magpo-focus sa plano ng Diyos? How to focus on God's plan? Sabi na Isaiah chapter 43, verse 18 to 19, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I'm doing a new things, now it is spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and a stream in the wasteland." So ang sabi doon sa Tagalog, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon, narito at masdan, ang nagawa ko isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas na isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Former things. Kaya nga sabi ko, kung i-imagine natin sisimula ang Richwell, plano, and then dahil nga kalooban ng Panginoon, ngayon ang Richwell ay isang malaking school. Pero sa buhay natin, ang sinasabi dito, kung ano man yung mga bagay na nagiging dahilan before para tayo magpatuloy at para tayo, yung plano ng God ay mangyari, kalimutan na natin yan. Ilibing na natin sa limot. Sa buhay po natin ngayon, mas masarap na ma-enjoy natin yung buhay natin ngayon, mga hinaharap lalo na for the year 2023. Sa trabaho, maging tapat kayo. Mga pangarap nyo, patuloy na ipanalangin sa Lord na matupad. Kung meron kayong mga anak na pinag-aaral, ilapit sa Panginoon. Kung mga single pa kayo, mag-pray kayo ng makakapartner. Yan po ang problema sa Dubai. Nalilimutan ng mag-asawa yung mga single. Kasama yan sa iplano nyo, Pero makikita nyo po, meron tayong dapat na kalimutan. Ano yung mga dapat kalimutan? Yung mga negative na nangyari sa ating buhay. Pero ang sabi ng God, alalahanin natin yung mga blessing na ginawa niya para sa atin. Noong mga nakaraan, kaya naabot natin yung sitwasyon natin ngayon. Lagi niyong alalahanin yung mga blessing ni Lord before, lalo na ngayon na tayo ay nasa Panginoon, mas higit niyang ibibigay o ipagkakaloob yung mga, sabi nga yung mga wonder na yan, yung mga kahanga-hanga na para sa atin. Kaya nga, remember the wonder He has done, His miracles, na kung saan ay ang Diyos lang ang nakagagawa nun sa atin. Our ability ay nandyan. Talent, skill. Pero mas maganda po na makamove on tayo
nakasama natin ng Panginoon. Focus on God's plan. Kaya nga sabi ng Proverbs 3:5 to 7 to 6, ang sabi doon, patuloy tayo magtiwala, no? Sa Panginoon. Trust in the Lord with all our heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make our path straight. Bakit natin kailangan magtiwala sa Panginoon? Kasi we can do nothing, wala tayong magagawa sa ating buhay kung tayo hiwalay sa Panginoon. Kaya nga ako, kung kami noon ay nagpe-pray para sa Richwell, lalo na sa mga estudyante, isa po sa natutuwa sa ginagawa ng Diyos ngayon dito. Bakit po? Hindi lang tayo nakatuon sa mga bagay para sa mga estudyante, para sila makatapos, kundi yung magabayan sila at mailapit sa Panginoon. At napakalaking bagay po noon, lalo na sa nangunguna yung mga staff faculty, na kayo mismo ang matamnan ng salita ng Diyos. Ito po ay ginagamit lang, let's say, sila Deacon June, lahat ng mga kapastoran dito, sila elders, sila serba, pero ang reality, ang nakikinabang nun tayo. Kasi nga, kung ang buhay natin ay ang Diyos lang ang magpapabago, ang salita niya na ating napapakinggan, ang tanong, sino magbabahagi sa atin ito? Kaya nga po, salamat kayo kung may mga leaders, may mga lingkod ng Panginoon na ginagamit to transform ang ating buhay. Ang salita ng Diyos ay nakatala sa Biblia. Pero kailangan natin ng tagapagturo para ito ay ating matutunan. Huwag nating hayaang ma-miss ito kung meron mang gawain dito. And then personally, dapat meron din tayong personal devotion sa God. Hindi tayo lugi pagdating sa salita ng Panginoon. Kasi ito lang ang aklat na magtuturo para sa ating hinaharap, magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kayamanan, madali yan eh. Pwede kang payamanin ng Panginoon. Pero yung kayamanan panlangit, dito natin matatagpuan yan. Huwag natin i-miss to. Kaya nga, trust in the Lord, Patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. At sa year 2023, ang kinin natin, ano man yung desire ng puso nyo, ano man yung plano nyo, ipagkakaloob ni Lord yan. Bakit? Dahil nasa tama kayong direction. Nakakonek kayo sa Panginoon. Pero kung hindi kayo nakakonek sa Panginoon, nakalagay sa alanganin yan. Teka nga, 50-50 lang yan. Sipagan mo siguro ng gusto. Pero ang reality talaga, kaya lagi ko nagagamit yung reality. Kasi nga, kapag ang tao ay wala sa Panginoon, ang karunungan ng tao ay limited lang. Limited lang po. Kaya nga si Haring Solomon, pinamili siya ng Diyos kayamanan o karunungan. Pinili niya yung karunungan. Kasi nga, alam niya na pag ang Diyos ang nagbigay ng karunungan, kasunod nun ay yung pagpapala. Amen po ba? So gusto niyo bang pagpalain kayo ng Panginoon? Gusto niyo bang mas mangyari sa inyo yung plano ng Diyos in Jeremiah 29:11? So yun po, magpatuloy lang tayo sa gawain sa Panginoon. God bless sa inyo lahat. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
sing after getting